Sa aking pag-uwi mula sa isang business trip, nakita kong may malaking kasalan na ipinagdiriwang sa bakuran ng sarili kong bahay. Hinarang ako ng aking biyenan sa tarangkahan at sinigawan. Sasalubungin ko ngayon ang bago kong manugang, kaya lumayas ka rito. Agad akong tumawag para ipaputol ang kuryente at tubig, at nag-utos na iremata ang bahay dahil sa mga utang. Isang buwan lamang ang nakalipas. Ako ay isang masunurin at mapagmahal na asawa. Tiniis ko ang pananakit ng aking tiyan para lamang magpabalik-balik sa pag-aayos ng bawat kontrata para magdala ng pera sa bahay na ito. Inubos ko ang 8 taon ng aking kabataan, lahat ng aking dugo at pawis, para iangat ang isang lalaki mula sa wala hanggang sa maging isang direktor. At ang naging gantimpala sa walang pag-iimbot na sakripisyong iyon ay isang patalim sa likod. Sinamantala nila ang matagal kong pag-alis para sa trabaho upang lihim na mag-organisa ng isang marangyang kasal. Nagdala ng ibang babae upang walang hiyang umupo sa mismong ari-arian na itinayo ko kapalit ng sarili kong kalusugan. Ngunit nagkamali sila ng akala. Inakala nilang ako ay isang maamong tupa na madaling palayasin. Hindi nila alam na ang taong nakatayo ngayon sa harap ng tarangkahan ng bahay ay siyang wawasak sa lahat ng kanilang maruruming ilusyon at ibabagsak sila sa pinakamababang antas ng kahihiyan. Huminto ang taxi sa isang pamilyar na kalye sa isang kilalang subdibisyon sa Quezon City. Ang nakakapasong init ng Mayo sa syudad ay tumatagos sa salamin ng sasakyan. Lumabas ako, hila-hila ng isang kamay ang aking pilak na maleta, habang ang isa naman ay pinupunasan ang mga butil ng pawis sa aking noo. Ang nakabibinging tugtog ng musika ay nanggagaling sa magandang 3 palapag na bahay sa dulo ng kalye. Ang bahay na pinaglaanan ko ng lahat ng aking ipon, kung saan ginugol ko ang daan-daang gabing walang tulog sa pagdidisenyo at pagbabantay sa bawat ladrilyong inilalatag. Agad na tumambad sa aking paningin ang isang matingkad na pulang tolda ng kasal na abot hanggang sa kalsada. Ang mga makikinang na laso ay kumikislap sa sikat ng araw. Ang mga sariwang imported na bulaklak ay magkakaugnay sa malalaking kumpol sa may arko ng tarangkahan. Sa isang transparent na karatula, nakasulat sa magarbong gintong letra, ang kasal ni na Joaquin at Sabrina. Natigilan ako. Nabitawan ko ang hawakan ng aking maleta. Ang mga gulong nito ay lumagapak sa semento. Joaquin, iyon ang pangalan ng aking asawa. Ang lalaking, 12 oras lang ang nakalipas, ay tumawag sa akin. Sa malambing na boses, sinabi niyang abala siya sa isang meeting para sa isang proyekto. Pinakiusapan akong mag-ingat sa aking biyahe, at nangakong ipagluluto niya ako ng paborito kong sinigang sa aking pagbabalik. Humugong ang aking isipan. Nagtipon na ang mga kapitbahay, nagbubulungan at nagtuturuan. Nang makita nila akong tulala, tinitigan nila ako ng may pag-uusisa, awa, at pagkamangha. Naglakad ako na parang isang anino. Ang aking mga takong ay walang buhay na tumutunog sa semento. Sa bawat hakbang ay palapit ng palapit sa toldang iyon. Nanikip ang aking dibdib. Ang kataksilan ay hindi na isang abstraktong bagay. Ito ay nasa mismong harapan ko. Maingay, mapagpasikat, at malupit na halos durugin na ang natitirang katinuan ko. Pagdating ko sa arko na pinalamutian ng mga puting rosas, isang figura ang sumugod mula sa loob at hinarangan ang aking daan. Si Aling Remedios, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng isang maroon na bestidang pelus na may gintong borda. Ang kanyang buhok ay mataas ang pagkakaayos at naliligo sa hairspray, at sa kanyang leeg at mga pulso ay nakasabit ang nakasisilaw na mga gintong kuwintas at pulseras. Ang kanyang mukha, na makapalang pulbos at matingkad na pulang kolorete, ay nakangiti sa mga bisita, ngunit biglang nanigas ng magtama ang aming mga mata. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Hindi ba't sa susunod na linggo ka pa dapat babalik? Tinitigan ko siya, sinuri ang kanyang katawa-tawang kasuotan, at pagkatapos ay tumuon sa karatula na may mga pangalan ng ikakasal. Nanuyo ang aking lalamunan. Sinubukan kong lunukin ang bara. Ang aking boses ay lumabas na mahina, ngunit matalim na parang patalim. Kung sa susunod na linggo pa ako babalik, paano ko aabutan ang kasal ng sarili kong asawa? Nay, nasaan si Joaquin? Sabihin ninyo sa kanyang lumabas at kausapin ako. Saglit na nataranta si Aling Remedios. Palihim na sumulyap sa paligid kung may nakatingin, ngunit agad nananaig ang kanyang likas na kayabangan. Ipinameywang niya ang kanyang mga kamay. Sinukat ako ng isang mapanlibak na tingin, at bumulong sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Sino ka para tawagin akong nay?
Walang lugar sa bahay na ito para sa isang baog na babae. Masamang bruha, kung mayroon ka pang kahit katiting na hiya, tumalikod ka na at lumayas kasama ang iyong maleta. Huwag kang maglakas loob na gumawa ng eskandalo rito at sirain ang kasiyahan ng anak ko. Ang kanyang mga salita ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Baog. Tinawag niya akong baog. 10 taon na ang nakalipas. Noong kami ni Joaquin ay bagong kasal, ang pamilya nila ay mahirap pa sa daga. Naaksidente si Joaquin. At ako ang hindi natulog ng ilang buwan sa PGH, ipinagbili ang lote na ibinigay sa akin ng aking mga magulang para ipambayad sa kanyang pagpapagamot. At dahil sa matinding pagod na iyon, nawala ang aking unang anak, at mula noon ay hindi na ako nagdalang tao. Nilunok nila ang aking sakripisyo, sinipsip ang lahat ng aking lakas, at ngayon ay ginagamit ang pinakamatinding sakit ng isang babae para tapakan ako. Huminga ako ng malalim, ang nakasusulasok na hangin, ang amoy ng pagkain, sariwang bulaklak, at murang pabango ay sumalakay sa aking ilong na nagdulot ng pagduduwal. Ang aking mga luha ay hindi na umabot sa pagtulo, naglaho sa nag-aalab na galit. Inayos ko ang aking likod at diretsyong tumingin sa mga mata ng babaeng nagpapanggap na isang marangal na ina ng tahanan. Ang kasiyahan ng anak ninyo, Aling Remedios. Nakalimutan niyo na ba kung ano ang sinasabi ng batas? Ang marriage certificate namin ni Joaquin ay nasa loob pa rin ng safe. Ako pa rin ang kanyang legal na asawa. Tinutulungan ninyo ang ibang babae na mag-organisa ng kasal dito. Hindi ba kayo natatakot na tawagan ko ngayon din ang pulis para ipatigil ang kalokohang ito? Nang marinig ang salitang pulis, bahagyang natakot si Aling Remedios, ngunit pagkatapos ay inayos niya ang kanyang bestidang pelus at mayabang nang humisi. Humakbang siya pasulong at itinuro ang kanyang daliring may pulang kuko sa aking mukha. Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Ang aking Joaquin ay direktor na ngayon, may kapangyarihan siya at mga koneksyon. At ikaw, isa ka lang hamak na empleyado sa opisina, palaging nasa biyahe. Kahit hapunan ng asawa mo ay hindi mo maihanda. Akala mo ba mapapanatili mo siya? Alamin mo, si Sabrina, ang bago kong manugang, ay isang mayamang tagapagmana. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng isang malaking negosyo. Masunurin siya, maganda ang pagpapalaki, at dinadala na niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagmana ng pamilya namin. Ngayon, sasalubungin ko ang bago kong manugang. Magkakaroon ako ng apo, kaya umalis ka sa paningin ko. Buntis? Mayamang tagapagmana. Ang lahat ng maruruming piraso ng palaisipan ay sa wakas na buo. Kaya pala sa huling 6 na buwan, madalas gumawa ng dahilan si Joaquin para sa mga business trip tuwing weekend. Madalas tinatanggihan ang mga hapunan na inihanda ko. Sinisisi niya ako sa pagiging palaging abala, sa kawalan ng oras para alagaan ang sarili. Ngunit nakalimutan niya na lahat ng mga branded na damit na iyon, ang marangyang sasakyan, at ang mismong pwesto bilang direktor na kanyang inuupuan, ay ako ang lumikha. Lihim kong ginamit ang aking mga koneksyon at nagbuhos ng pera upang hubugin siya bilang isang tao. Itinuring niya akong isang hamak na empleyado lamang dahil mas pinili kong manatili sa anino. Itinatago ang aking tunay na pagkatao upang protektahan ang marupok na ego ng isang lalaking mayabang. Hindi ako sumigaw o sumugod sa kanya, tulad ng karaniwang ginagawa ng mga babaeng pinagtaksilan. Sa harap ng ganap na kawalang hiyaan, natural na nababalutan ng isang tao ng baluting yelo, sapat na malamig upang palamigin ang lahat ng labis na emosyon. Bahagya akong ngumisi, na naging dahilan ng pagkunot ng noo ni Aling Remedios. Mayamang tagapagmana, kamo? Sigurado ba kayong tunay na ginto ang dinala ninyo sa bahay? At hindi isang tumpok ng basura? Aling Remedios, sakim kayo, ngunit kulang kayo sa talino. Sa tingin ninyo, pag-aari ng anak ninyo ang bahay na ito? Paano ka nangahas na magsalita ng ganyan? Kung hindi sa anak ko, kanino? Ang buong lupang ito ay binili sa dugo at pawis ni Joaquin. Ang mga dokumento ay nakapangalan sa kanya. Sa tingin mo, mag-iisterya ka rito at hihingi ng parte? Mangarap ka, babae. Kumuha na ako ng abogado. Hindi ka makakakuha ni isang sentimo sa bahay na ito. Nilakasan niya ang kanyang boses para marinig ng mga kamag-anak sa loob. Ang ingay sa tarangkahan ay tunay na nakakuha ng pansin. Ilang malalayong kamag-anak ni Joaquin, ang mga mismong nangutang sa akin ng pera at hindi nagbayad, ay lumabas at tinitigan ako ng may paghamak. Nagbulungan sila, tinatawag akong isang depektibong babae na iniwan ng asawa at ngayon ay nanggugulo sa kasal.
Isang buong angkan ng mga palamunin ang nagkakaisa upang protektahan ang manloloko. Nanatili akong may malamig na tingin. Sinusuri ang bawat isa sa mga sakim at kaawa-awang mukha na ito. Ang kanilang katangahan ay tunay na nakakaawa. Ang mga dokumento ay nakapangalan kay Joaquin. Tama. Ngunit alam ba ninyo na ang bahay na ito ay binili sa pamamagitan ng isang housing loan na ginarantiyahan ng Archipelago Prime Holdings? Ang korporasyon kung saan ako ang chairperson ng board of directors? Si Joaquin ay isang nominal na borrower lamang ng kumpanya. Isang pirma ko lang ay sapat na upang ang loan ay maging due and demandable, at ang bahay na ito ay iremata ng bangko dahil sa utang. Nagsasayawan sila at nagdiriwang sa abo ng kanilang sariling katangahan nang hindi man lang ito namamalayan. Hindi ninyo kailangang palayasin ako. Hindi ako gumagamit ng mga maruruming bagay. Ngunit bago ako umalis, kailangan kong makita si Joaquin. Gusto kong makita kung gaano kaningning ang mukha ng nobyo ngayon. Pagkatapos kong magsalita, narinig ang mabilis na mga yapak mula sa pangunahing bulwagan. Ang lalaking pinaglaanan ko ng 8 taon ng aking kabataan, inaalagaan ang kanyang tulog at pagkain, ay nakatayo na ngayon sa aking harapan bilang isang marangyang nobyo. Ang cream na Amerikana, na pasadyang ginawa, ay nagbibigay diin sa kanyang pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel, at sa kanyang butones ay may pulang rosas. Ang kanyang walang kapintasang anyo ay isang matinding kaibahan sa kaawa-awa, at payat na hitsura niya noong nakahiga siya sa kama ng ospital maraming taon na ang nakalipas. Naghihintay na pirmahan ko ang pahintulot para sa operasyon. Lumabas siya na may mayabang na anyo ng isang taong kagagaling lang sa pananalo. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, ang kayabangang iyon ay agad na gumuho, napalitan ng matinding takot. Isadora, bakit ka bumalik ngayon? Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang luha, walang sigaw. Ang puso ko sa sandaling iyon ay parang 1,000 taong gulang na yelo, malamig at matigas. Humakbang ako pasulong. Ang aking mga takong ay matalas na tumunog sa semento na nagtulak sa kanya na umatras. Bakit ako bumalik ngayon? Magandang tanong, Joaquin. Kung hindi ako bumalik, paano ko malalaman na nagpasya ang aking asawa, nagampanan muli ang papel ng isang nobyo? Di ba't abala ka sa isang meeting para sa proyekto? Ang proyekto mo pala ay ang magdala ng ibang babae sa bahay na itinayo sa mismong lupang binili ko. Tumahimik ka, maraming tao rito. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Pag-usapan natin ang lahat mamaya. Kapag umalis na ang mga bisita, mag-uusap tayo ng maayos. Sa ngayon, nakikiusap ako sa iyo, tumawag ka ng taxi at pumunta ka muna sa nanay mo. Tirhan mo naman ako ng kahit katiting na dignidad. Dignidad? Anong karapatan mong magsalita sa akin tungkol sa dignidad? Ang isang probinsyanong lihim na nag-aasawa ng hindi pa hiwalay sa legal na asawa. Alam ba niya ang kahulugan ng salitang iyan? Joaquin, bakit mo pa siya kinakausap? Palayasin mo na siya agad. Ang baog na babaeng iyan ay palaging nasa biyahe. Hindi kayang alagaan ng asawa. Kaya hayaan mong maghanap ang asawa ng taong makakapag-alaga sa kanya. Dinadala ni Sabrina ang aking apo. Siya ay isang babae mula sa mataas na lipunan. Kung hahayaan mong sumigaw dito ang babaeng iyan at makunan si Sabrina, hindi kita mapapatawad. Tama si nanay. Isa, tingnan mo ang sarili mo. Palagi ka nalang trabaho. Trabaho. Palagi kang nasa business trip. Noong nagkasakit ako, walang nag-alaga sa akin. Iba si Sabrina. Naiintindihan niya ako. Malambing siya at dinadala niya ang dugo ko. At ang kanyang ama ay isang matatag na suporta para sa pag-unlad ng aking kumpanya. Isa akong direktor, kailangan ko ng asawang nababagay sa aking katayuan, hindi isang babaeng marunong lang tumitig sa monitor. Mabuti na lang at bumalik ka. Sa Lunes, pupunta tayo sa korte para mag-file ng annulment. Bibigyan kita ng kaunting ari-arian bilang kompensasyon. Ngayon, umalis ka na. Tumawa ako. Ang tawa ay napakatapat at malakas na ang mga nagbubulungang tao sa paligid ay natahimik. Lumalabas na kapag ang mga tao ay umabot na sa sukdulan ng kawalang hiyaan, kaya nilang magbitiw ng mga ganitong katawa-tawang salita, kompensasyon. Direktor, asawang nababagay sa katayuan. Talagang napakatagal na niyang nabuhay sa palabas na ako ang nagdirect na siya mismo ay naniwala na ang lahat ng kanyang mga nagawa ay resulta ng kanyang sariling talento. Joaquin, tama ka. Kailangan mo ng asawang nababagay sa iyong pwesto bilang isang nominal na direktor. Ngunit nakalimutan mo ang isang bagay. Ang pwestong iyan, ang sasakyang minamaneho mo, at ang bahay na ito. Lahat ng iyan ay ako ang nagbigay sa iyo. Sa tingin mo, susuportahan ka ng ama ng mayamang babaeng iyan?
Tingnan natin kung mananatiling kasing unawain ang iyong malambing na tagapagmana kapag naging pulubi ka na naman na may tambak na utang. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Nakapangalan sa akin ang bahay. Ako ang direktor ng kumpanya. Huwag kang mangahas na magsalita sa akin ng mayabang. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas? Hindi na ako nag-abala pang sumagot. Ang pakikipagtalo sa isang tanga ay pagpaparumi lamang sa aking dila. Umatras ako ng 2 hakbang. Ipinag-cruise ang aking mga braso at dahan-dahang kinuha ang aking telepono mula sa aking bag. Tinawagan ko ang isang pamilyar na numero. Mabilis na sumagot sa kabilang linya. Hello, Attorney Santos. I-activate mo ang foreclosure order sa ilalim ng mortgage agreement para sa bahay sa Quezon City. Ipasa mo agad ang mga dokumento sa legal department at hilingin sa bangko na simulan ang proseso ng pagremata dahil sa utang. Oo, ngayon din. At tawagan mo ang Meralco at Maynilad. Hayaan mong putulin agad nila ang kuryente at tubig sa address na ito. Ang dahilan, paglabag sa kontrata dahil sa utang. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon para maayos ito kaagad. Gusto kong sa loob ng 10 minuto, walang matitirang kahit isang sinag ng liwanag sa bahay na iyan. Sino? Sinong tinatawagan mo? Anong binabalak mo? Huwag mo akong pagbantaan. Ang kuryente at tubig ay pag-aari ng gobyerno. Sa tingin mo, sasabihin mong ipaputol at ipuputol nila? Naku, huwag mong pansinin ang baliw na iyan. Nagagalit lang siya sa inggit kaya tumatahol. Halika na sa loob, anak. Oras na para makipagtagayan sa mga kamag-anak ng nobya. Hayaan siyang tumayo dyan sa init. Baka luminaw ang utak niya. Ibinulsa ko ang telepono. Itinulak ang maleta patungo sa isang maliit na tindahan sa lilim ng mga puno sa kabilang kalye. Hindi ako nagmamadaling umalis. Ang palabas ay nagsisimula pa lamang. Kailangan kong personal na masaksihan ang kaawa-awang katapusan ng mga taksil na ito. Akala nila ay nananakot lang ako. Hindi nila alam ang tunay na kapangyarihan ng network na aking kinokontrol. Sa isang tawag lang, kaya kong gawing pinakamasamang bangungot ang kanilang pinakamasayang araw. Bumili ako ng isang boteng malamig na sagot gulaman, payapang umupo sa isang plastik na upuan, at itinuon ang aking tingin sa maingay na tolda ng kasal. Magtawanan kayo, magsaya kayo, dahil sa loob ng 10 minuto, ang dilim at kahihiyan ay lalamon sa maruming pamilyang ito. Sa kalagitnaan ng tag-init sa Maynila, ang temperatura sa ilalim ng araw ay umaabot sa 35 degrees. Ang hangin ay makapal at nakasusulasok. Mahirap huminga. Sa loob ng tolda ng kasal, na nababalutan ng plastik at pulang seda, ang init mula sa dose-dosenang mainit na pagkain ay humahalo sa hininga ng mga tao na lumilikha ng isang tunay na hurno. Tanging ang malalakas na aircon, na gumagana sa sukdulan, ang nagpapanatili ng ilusyon ng lamig sa katawa-tawang kasalan na ito. Ang malakas na musika ay patuloy na naglalabas ng mga murang himig tungkol sa pag-ibig. Pumasok si Joaquin at ang kanyang ina sa loob, tiwalang napalayas na nila ako, ngunit malaking pagkakamali ang kanilang ginawa. Eksaktong 10 minuto matapos ang aking tawag, may narinig na isang tuyong kalansing. Lahat ng kumikinang na chandelier na kristal sa ilalim ng kisame ng tolda ay sabay-sabay na namatay. Ang sound system, na gumagana ng buong lakas, ay biglang tumahimik, nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang 12 ng mga industrial fan at aircon na kanina pa umuugong ay huminto. Ang buong tolda at ang 3 palapag na bahay ay nalubog sa biglaang dilim at katahimikan. Diyos ko, anong nangyayari? Bakit nawalan ng kuryente? Joaquin, nasaan si Joaquin? Tingnan mo, baka pumutok lang ang fuse. Bilisan mo, sa gitna pa talaga ng selebrasyon. Nay, sandali, titingnan ko. Baka na-overload lang dahil sa mga aircon. Bigyan niyo ako ng 1 minuto. Bubuksan ko ulit lahat. Nakaupo ako, nakadekwatro sa tabi ng tindahan, umiinom ng malamig na sagot gulaman, at payapang pinapanood ang nobyong nakaputing Amerikana, basang-basa ng pawis, na nagmamadaling tumakbo patungo sa circuit breaker sa harap ng bahay. Nagmamadali niyang binuksan ang kahon, pinipindot ang mga switch pataas at pababa, ngunit walang nangyari. Lumipas ang ilang minuto, at ang nakakapasong init ay nagsimulang sumalakay sa tolda. Ang mahigit 100 bisita sa loob ay nagsimulang magreklamo. Walang bentilador, walang aircon. Nakaupo sa isang saradong espasyo na may umuusok na pagkain. Ang tolda ay naging isang pressure cooker. Joaquin, ano na? Ang pamilya ng nobya ay basang-basa na ng pawis. Nagrereklamo si Sabrina na hindi siya makahinga. Natutunaw na ang makeup niya. Gumawa ka ng paraan, anak.
Nay, hindi sa fuse natin ang problema. Walang kuryente sa buong linya. Tatawagan ko ang Meralco. Aalamin ko kung bakit sa ganito pang importanteng sandali. Buisit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay habang nagdadayal. Ang pawis ay bumabasa sa kanyang noo, nagpapadikit sa buhok niyang maayos na nakagel. Sa kanyang puting kamiseta sa ilalim ng Amerikana ay nagsimulang kumalat ang mga basang mantsa. Desperadong tumatawag si Joaquin. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay kawalan ng magawa. Ang mga koneksyon na pinaghirapan niyang buuin ay walang kapangyarihan laban sa network na ipinag-utos kong i-freeze. Sa tolda, lalong lumakas ang bulungan. Ang mga bisitang nakasuot ng mararangyang damit ay gumagamit na ngayon ng kung ano-ano, mula sa mga karton hanggang sa mga napkin, para lamang makapagpaypay. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng pawis. Ang amoy ng mabilis na nasisirang pagkain na walang palamig ay lumikha ng isang nakasusukang halo. Narinig ang mga hindi nasisiyahang reklamo. Ang mga kusinero ay nagpapanik dahil hindi gumagana ang mga electric stove. Ang mga pagkaing hindi pa tapos lutuin, ang mga hilaw na karne at isda ay nagsimulang mangamoy sa matinding init. Kalamidad! Isang kalamidad! Nasaan ang mga waiter? Magdala kayo ng yelo. Paypayan ninyo ang mga bisita. Magbigay kayo ng malamig na tubig sa pamilya ng nobya. Kumilos kayo. Ngunit isa pang dagok ang sumalubong kay Aling Remedios. Mula sa kusina ay narinig ang boses ng kusinero. Paano nangyaring walang tubig? Anong nangyayari sa bahay na ito? Pinutulan ng tubig. Walang tumutulo sa gripo. Hindi makapaghugas ng plato, hindi makagawa ng yelo. Sa mga banyo, tuyo rin. Ginang, nagrereklamo na ang mga bisita. Nangangamoy na raw sa mga banyo. Ang eksena sa sandaling iyon ay tunay na kaawa-awa. Ang mapagpasikat at marangyang kasal ay naging isang nakakahiyang trahedya. Walang ilaw at tubig sa gitna ng tag-init sa Maynila, ang mga bisita, hindi na makatiis sa init, ay nagsimulang tumayo at umalis. Ang mayayamang pamilya ng nobya, na ipinagmamalaki ng aking biyenan, ay ngayon may pagkainis at galit na hinihila ang nobya palabas para makahinga. Ang bagong nobya, ang tagapagmanang si Sabrina, ay isinantabi na ang lahat ng kanyang aristokrasya, hirap na humihinga, pinapaypayan ang sarili ng laylayan ng kanyang mabigat na damit pangkasal at nagagalit na sumisigaw kay Joaquin. Nakaupo ako at pinapanood silang nagkakagulo sa tambak ng basurang sila mismo ang lumikha. Si Joaquin, basang-basa ng pawis sa kanyang gusot na puting Amerikana, ay sinusubukang yumuko at humingi ng paumanhin sa pamilya ng nobya. Si Aling Remedios ay nagpapabalik-balik, gusot na ang buhok, kumalat ang makeup, na ginagawa siyang parang isang payaso. Inakala nila ang isang engranding kasal para ipagyabang sa buong mundo. Ngunit hindi nila naunawaan na sa pagnanakaw ng buhay ng iba, kailangan nilang bayaran ito ng kanilang sariling karangalan. Inubos ko ang aking inumin. Ang matamis na lasa ay dumaan sa aking lalamunan, nagdadala ng isang walang awang pakiramdam ng kasiyahan. Dati, inalagaan ko ang pamilyang ito. Itinuring silang aking buhay. Ngunit dahil sila mismo ang nagtapon ng kanilang dignidad, ipararanas ko sa kanila ang lasa ng pagiging dinurog ng kapangyarihan at pera. Ang dilim ay hindi lamang bumalot sa toldang iyon ng kasal. Nagsimula itong lamunin ang buong buhay ng walang utang na loob na lalaking ito at ng malupit niyang biyanan. Habang tinitingnan ko ang kaawa-awa at gusgusing figura ni Joaquin na nagkakandara pa sa kanyang basang damit, ang aking isipan ay biglang lumipad 8 taon na ang nakalipas. Sapat na panahon upang gawing isang malamig at mapait na babae ang isang 20 taong gulang na dalagang puno ng sigasig. Ang alaala ay isang napakalupit na bagay. Para itong isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Sapat na ang isang ihip ng malamig na hangin upang muli itong dumugo, pinipira-piraso ang kaluluwa. Noon, kami ni Joaquin ay mga bagong graduate lamang ng unibersidad. Mayroon lamang kaming purong pag-ibig at mga bulsang walang laman. Ang pamilya ni Joaquin ay napakahirap. Maagang namatay ang kanyang ama. Si Aling Remedios ay nagtitinda ng mga kakanin sa tabi ng kalsada para mapakain ang kanyang anak. Pasan-pasan ang sandamakmak na utang na iniwan ng kanyang asawang sugarol. Hindi ko kailanman hinamak ang kanyang kahirapan. Minahal ko ang kanyang kabaitan. Minahal ko kung paano niya hinahawakan ang aking kamay habang naglalakad sa parke. Nangangako ng isang maliit na bahay na puno ng tawanan. Naniwala ako na kung ang 2 tao ay magkakaisa, kaya nilang harapin ang lahat. Nangyari ang trahedya noong taon na pinaplano namin ang kasal. Na aksidente si Joaquin.
Pauwi mula sa trabaho, nagtamo siya ng malubhang pinsala sa ulo at maraming bale. Ang mga doktor sa PGH ay umiling. Sinabing ang gasto sa mga operasyon at rehabilitasyon ay aabot sa milyon-milyong piso. Isang napakalaking halaga para sa amin noong panahong iyon. Ang ina ni Joaquin, si Aling Remedios, ay lumuhod noon. Niyakap ang aking mga binti. Umiiyak ng mapait sa pasilyo ng ospital. Isadora, anak, parang awa mo na. Iligtas mo si Joaquin. Siya ang buhay ko. Alam kong mayroon kang lupa na ibinigay ng mga magulang mo para sa kasal. Ipagbili mo, iligtas mo siya. Kami ng anak ko. Habang buhay kaming magtatrabaho na parang kalabaw para bayaran ka. Anak, maawa ka sa amin. At ako, ang tangang umiibig, ay tumango. Ibinenta ko ang huling piraso ng lupa na pinag-ipunan para sa akin ng aking mga magulang. Ibinigay ko ang lahat ng perang iyon para bayaran ang mga bill sa ospital ni Joaquin. Binayaran ko pa ang mga utang ni Aling Remedios sa mga nagpapautang ng 5,006. 6 na buwan na nakaratay si Joaquin. Sa araw, pagod na pagod ako sa trabaho. At sa gabi, nagmamadali akong pumunta sa ospital. Ako ang nag-aasikaso sa kanya, nagpupunas sa kanya, nagpapakain sa kanya. Ang amoy ng antiseptiko, dugo, at ospital ay humabol sa akin sa buong kabataan ko. Ngunit ang pinakamasakit na sakripisyo ay hindi pa natapos doon. Noong gabing nagsimulang magkumbulsyon si Joaquin, nagpapanik akong tumakbo para maghanap ng doktor at nadulas ako sa basang hagdanan ng ospital. Ang pagbagsak na iyon ay kumitil sa buhay ng aking unang anak na halos hindi pa nabubuo sa aking sinapupunan at tuluyang nag-alis sa akin ng pagkakataong maging ina sa natural na paraan. Nagising ako sa kama ng ospital, nananakit ang tiyan, puno ng dugo ang kumot. Tiningnan ako ng doktor ng may awa. Sinabi ang tungkol sa malubhang pinsala. Umiyak si Joaquin noon. Niyakap ako. Sumumpa siya ng mga salitang hindi ko malilimutan hanggang sa aking kamatayan. Isa, patawarin mo ako. Dahil sa akin, nawala ang anak natin. Nawala ang iyong kinabukasan. Isinusumpa ko sa langit at lupa. Sa buhay na ito, ikaw lang ang magiging para sa akin. Kahit na hindi ka na magkaanak. Mamahalin kita. Poprotektahan kita hanggang sa huling hininga. Kung may mga has na manghamak sa iyo, papatayin ko siya. Ang mga panunumpa ng mga lalaki ay tinatangay ng hangin habang ang sakit ng mga babae ay naguugat sa puso. Gumaling si Joaquin. Nagpakasal kami ng walang anumang seremonya. Wala akong hiningi. Iniisip na pagkatapos ng usapin ng buhay at kamatayan, hindi na mahalaga ang mga formalidad. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho, ng husto. Dahil sa aking natatanging kakayahan at talino sa negosyo, mabilis akong umasenso, nagbukas ng sarili kong kumpanya, at naging pinuno ng malalaking proyekto sa real estate. Ngunit, upang mapanatili ang dangal ng aking asawa, hindi ko ito ipinakita. Bumili ako ng mga apartment, mga sasakyan, gamit ang aking pera at mga koneksyon, nilatag ang daan para kay Joaquin, hinubog siya bilang isang matagumpay na direktor sa mata ng lipunan. Ngunit kapag ang isang tao ay umahon mula sa putik patungo sa pulang carpet, gusto niyang itapon ang maruming damit na dating nagpainit sa kanya. Ang kawalan ng utang na loob ni Joaquin ay nagsimulang sumibol mula sa maliliit na bagay. Maaga siyang umaalis, gabi na umuuwi, amoy alak at mamahaling pabango. Nagsimula siyang punahin ang aking luto bilang walang lasa, at ang aking mga damit pambahay bilang probinsyana. Sa tuwing magbubukas ako ng usapan tungkol sa pag-aampon o IVF, si Aling Remedios ay bumubuntong hininga at masamang tumitingin sa akin. Bahala ka, pero hindi maaaring maputol ang lahi ng mga De La Cruz. Direktor na si Joaquin ngayon. Napakaraming taong gumagalang sa kanya, tapos uuwi siya sa bahay at wala man lang anak na makakarga. Pagtatawanan siya ng mga tao. Wala kang kwentang babae. Salot ka sa pamilya. Kung hindi ka makapanganak, alamin mo ang iyong lugar. Huwag mong itali sa iyo ang buhay ng anak ko. Nasaan si Joaquin sa mga sandaling iyon? Tahimik siyang nakaupo sa sofa, nakatutok sa kanyang telepono. Walang binibigkas na salita para ipagtanggol ako. Ang sumpang ipagtanggol ako, kapalit ng kanyang buhay, ay itinapon niya sa basurahan kasama ang mga huling patak ng kanyang konsensya. Nakalimutan nila ang ipinagbiling lupa. Nakalimutan kung paano ko nililinis ang kanyang dumi. Nakalimutan ang anak na nawala sa akin sa hagdanan ng ospital, kapalit ng kanyang buhay. Itinuring nilang natural lamang ang aking sakripisyo. At nang mawalan ako ng halaga bilang isang incubator para sa pagpapatuloy ng kanilang lahi,
Walang awa nila akong itinulak sa putik. Nagising ako mula sa malabong mga alaala. Ang kamay na may hawak na bote ay hindi sinasadyang humigpit. Habang tinitingnan ang kaguluhan ng kasal, ang biyena na abalang nagpupunas ng pawis ng bagong manugang, ang asawang dating nanunumpa sa kanyang mga tuhod, at ngayon ay sunod-sunuran sa pamilya ng bagong asawa. Ang apoy ng puot sa loob ko ay nag-alab. Tinutupok ang mga huling patak ng awa. Joaquin, Aling Remedios, sa tingin ninyo ako ay isang tahimik na palamuti. Ginamit ninyo ang aking dugo at laman para itayo ang aristokratikong ilusyon na ito. Ngayon, sa sarili kong mga kamay, bubunutin ko ang bawat ladrilyo. Huhugutin ko ang bawat bakal, upang ang mga guhong ito ay bumagsak at ilibing kayo ng buhay. Ang pag-iyak at pagwawala ay hindi pa ang katapusan. Ang pinakamagandang bahagi ng palabas ay darating pa. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalupit at katumpak ang isang babaeng naisukol kapag siya ay gumanti. Ang araw ay nasa katanghalian. Ang nakakapasong init ay handang sunugin ng lahat. Natutunaw ang aspalto. Ang kasal sa tolda ay naging isang kaawa-awang larangan ng digmaan na imposibleng iligtas. Ang mga kagalang-galang na bisita, ang mayayamang pamilya ng nobya na nakasuot ng mamahaling damit, dahil hindi na matiis ang matinding init, ay sabay-sabay na tumayo. Inihagis nila ang mga napkin sa mga mesa, nagtulakan, at lumabas sa tolda, hindi tumitigil sa pagrereklamo at pagbibitiw ng masasakit na komento. Ang mga mesang puno ng pagkain na hindi man lang nagalaw ay naglalabas ngayon ng nakasusukang amoy ng isda na nababalutan ng natunaw na yelo. Ang nobyang si Sabrina, ang mayamang tagapagmana na ipinagmamalaki ng aking biyenan, ay nakatayo ngayon, hawak ang kanyang mabigat at basang-basang damit pangkasal. Ang makapal na foundation sa kanyang mukha ay tumutulo na parang maruming putik. Nakapameywang, nakikipag-away siya sa mga kusinero na humihingi ng agarang bayad upang makapag-empake at umalis. Si Joaquin at Aling Remedios ay nagkakagulo, yumuyuko at sinusubukang pakalmahin ang galit ng pamilya ng nobya. Ngunit ang tanging natanggap nila ay isang bastos na senyas mula sa mayamang ama. Ang marangyang bridal car ay umandar at humarurot palayo, nag-iwan ng pagkawasak, kahihiyan, at ganap na pagkapahiya. Nakaupo ako sa tindahan sa kabilang kalye. Payapang pinapanood ang trahedyang ito mula simula hanggang wakas. Ang aking kaluluwa ay kalmado na parang isang lawa na nagyelo. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa aking bag. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ni Joaquin. Ngumisi ako, hinayaan itong mag-ring ng 3 beses bago dahan-dahang idikit ang telepono sa aking tainga. Masaya ka na, Isa? Ang mga kalokohan mong ito sa kuryente at tubig. Gawa mo to, di ba? Nag-upa ka ng mga tao para ipaputol ang kuryente sa bahay ko. Makamandag na ahas, sinira mo ang kasiyahan ko. Sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Sa tingin mo, mabubuhay ka ng payapa? Ang kanyang boses ay umuungol sa telepono. Hirap siyang huminga. Parang isang hayop na naisukol. Ang kawalan ng magawa ay nag-udyok sa kanya. Natuluyang hubarin ang peking maskara ng pagiging disente. Pinaglaruan ko ang straw sa aking baso at sumagot ng malambing ngunit matalim na parang labaha. Joaquin, ilang taon kang naging direktor, pero ang utak mo ay kasing purol pa rin noong panahong nakaratay ka at naghihintay na linisin ko ang dumi mo. Ang kuryente at tubig ay pag-aari ng gobyerno. Gaano man ako ka-impluensyal, hindi ko sila mauutusang putulin ang kuryente sa bahay mo. Siguro, napakasama ng ugali ninyo at nagsawa na ang Diyos. Kaya nagpadala siya ng parusa. Ang masayang araw mo ay naging basurahan. Ano ang pakiramdam? Sulit ba na ipagbili ang iyong konsensya at pagtaksilan ako? Manahimik ka! Sa tingin mo, sinira mo ang kasal at gagapang ako sa'yo? Mangarap ka, sasabihin ko sa'yo. Si Sabrina ay isang mayamang tagapagmana. Ang kanyang ama ang may-ari ng pinakamalaking network ng mga materyales sa konstruksyon sa lungsod. Ang yaman ng kanyang pamilya ay dudurugin ang isang hamak na empleyadong tulad mo. Gaano ka man manira, mayaman pa rin akong manugang. Makakatanggap ang kumpanya ko ng 10-10 milyong pamumuhunan mula sa kanyang pamilya at sa Lunes. Ipapatapon kita sa pamamagitan ng korte. Magiging pulubi ka sa kalye. Desperadong sigaw ni Joaquin, kumakapit sa ilusyon ng yaman para takutin ako. Habang nakikinig dito, hindi ako nakaramdam ng galit, kundi malalim na awa. Isang taong sakim sa katanyagan, na nakapikit na sumugod sa isang murang patibong, at iniisip pa rin na nanalo siya.
mayamang tagapagmana, may-ari ng network. Joaquin, inalam mo man lang ba ang nakaraan ng bago mong asawa bago mo siya dalhin sa bahay? O nabulag ka sa kanyang mga branded na bag at ilang hapunan sa restaurant? Anong pinagsasabi mo? Huwag mong siraan si Sabrina. Naiinggit ka lang dahil bata siya. Maganda, mayaman, at dinadala ang tagapagmana ng pamilya ko. Ang isang baog na tulad mo ay hindi man lang aabot sa kanyang kalingkingan habang buhay. Naiinggit? Hayaan mong liwanagin ko ang utak mong puno ng kusot. Ang Sabrina mo ay si Nene lang talaga. Galing siya sa isang mahirap na probinsya. Ang kanyang ama ay hindi may-ari ng network. Isa siyang sugarol na nagtatago sa mga naniningil ng utang. Ang taong nagpanggap na mayamang biyenan na may ginto sa mga kamay ay isang extra lang na inupahan niya ng 5,000 piso kada araw. Ang mayaman mong tagapagmana ay isang propesyonal na kirida. Nanghuhuli siya ng mga lalaking mahilig magyabang. Tinarget ka niya dahil nakita niya ang mamahaling sasakyan, mga damit, at ang estado mo bilang direktor. Akala niya, isa kang minahan ng ginto, kaya isinabit niya sa iyo ang anak ng iba. Pinupulot mo ang tira-tira ng iba at ipinagmamalaki mo pa ang iyong tagapagmana. Manahimik ka, sinungaling. Huwag kang magkalat ng lason. Binigyan ako ni Sabrina ng pulseras na purong ginto at nangako ang kanyang ama ng isang mansyon sa Forbes Park bilang regalo sa kasal. Nagagalit ka lang dahil wala kang nakuha. Iniimbento mo lang yan para sirain ang aming pamilya. Joaquin, itigil mo na yan. Huwag kang makinig sa baliw na yan. Sumingit ang matinis na boses ng biyenan. Inagaw niya ang telepono at nagsimulang magmura. Ang kasakiman ay tuluyang bumulag sa kanyang isipan. Ang peking gintong pulseras at mga walang lamang pangako ng mansyon ay nag-udyok sa sakim na babaeng ito na ipagbili ang lahat ng konsensya. Nagdala ng isang estranghero sa bahay para tapakan ang manugang na naghiwa ng sariling laman para iligtas ang kanyang anak. Kung tunay na ginto iyan o peke, pumunta kayo sa sanglaan at malalaman ninyo at ang mansyon sa Forbes Park. Mangarap na lang kayo. Sinabi ko na ang gusto kong sabihin. Binalaan ko kayo hindi dahil naaawa ako sa inyong kaawa-awang pamilya, kundi para malaman ninyo. Karapat-dapat kayo sa basurang yakap-yakap ninyo ngayon. Magsaya kayo sa inyong unang gabi bilang mag-asawa, dahil bukas magsisimula ang tunay na bangungot. Pinindot ko ang end call at inihagis ang telepono sa aking bag. Wala akong pakialam kung maniniwala sila sa akin o hindi. Kapag ang mga tao ay lasing sa kanilang sariling katangahan, walang saysay na subukang gisingin sila. Hayaan silang yakapin ang kanilang peking ilusyon ng yaman. Kapag lumabas na ang hubad na katotohanan, ang kanilang sakit at kahihiyan ay magiging 10,000 beses na mas matindi. Tumayo ako, kinuha ang aking maleta, at lumabas sa eskinita. Iniwan ang mga guho ng mga taksil. Sa Maynila, nagsimulang magtipon ang mga itim na ulap. Isang bagyo sa tag-araw ang paparating. Handang hugasan ang dumi ng arsento at ihanda ang entablado para sa malupit na paghihiganti kinabukasan. Kinabukasan, ang langit sa Maynila ay kulay abo pagkatapos ng bagyo. Nagdala ang hangin ng pambihirang lamig, ngunit sa aking dibdib ay may nag-aalab na apoy, naghihintay ng sandali upang sunugin ang lahat. 8:00 ng umaga, bumaba ako sa isang itim na luxury sedan na marahang huminto sa pasukan ng pamilyar na subdibisyon. Ngayon, hindi na ako nakasuot ng simpleng damit pang opisina tulad ng huling 8 taon. Nakasuot ako ng isang perpektong itim na pantsuit. Ang aking salaming pang-araw ay nagtatago sa kalahati ng aking mukha, at sa aking mga paa ay may mamahaling sapatos mula sa isang sikat na designer. Naglalabas ako ng aura ng ganap na lamig at kapangyarihan. Sa likod ko ay si Attorney Santos, ang pinuno ng legal department ng korporasyon, kasama ang court sheriff at 5 lalaking naka-uniformeng security na may matitigas na mukha, hawak ang makakapal na folder ng mga dokumento at court order. Ang 3 palapag na bahay ng pamilya de la Cruz ay lumitaw sa aming harapan na kaawa-awa at sira-sira. Ang pulang tolda ng kasal ay kalahating nakabaklas at nakakalat sa kalsada. Ang mga laso ay basang-basa ng ulan, ang mga bulaklak ay nayurakan at nagkalat ang basura. Ang metal na tarangkahan ay bahagyang nakabukas. Huminto ako at bahagyang tumango, nagbigay ng senyas kay Attorney Santos. Lumapit siya at malakas na itinulak ang tarangkahan na lumikha ng isang tuyong kaluskos na bumasag sa katahimikan ng umaga. Pumasok kami sa bakuran. Sa loob ng bahay,
Si Joaquin at Aling Remedios ay nakaupo na parang mga multo sa sofa sa sala. Si Joaquin ay nakasuot ng gusot na t-shirt. Ang kanyang mukha ay pagod. Tila hindi natulog buong gabi sa pag-aayos ng mga resulta ng sakuna sa kasal. Ang mahalagang manugang na si Sabrina ay hindi makita. Marahil ay natutulog sa itaas. Nang marinig ang malakas na ingay, nagulat si Joaquin at ang kanyang ina at lumingon. Nakita akong papasok kasama ang isang grupo ng mga taong may matitigas na mukha. Ang kulay ng mukha ni Joaquin ay agad na nagbago mula sa pagtataka tungo sa galit. Bakit mo dinala ang mga bandidong ito rito? Isa, huwag kang lumampas sa linya. Kahapon, pinaputol mo ang kuryente at tubig. Ipinahiya mo kami. Hindi pa ba sapat iyon? Ngayon, sisirain mo ang bahay ko? Nay, tumawag ka ng pulis. Gusto niya tayong pagnakawan at patayin. Diyos ko! Sa liwanag ng araw, nangangahas kang magdala ng mga bandido sa bahay ko? Sisigaw ako ngayon para makita ng mga kapitbahay ang tunay na mukha ng masamang babaeng ito. Huwag kayong gumalaw. Isang hakbang pa at sisigaw ako. Inalis ko ang aking salaming pang-araw. Ibinigay ito sa aking katulong. Ang matalim kong tingin ay dumaan sa dalawang mukha na sinusubukang magmukhang mabangis para itago ang kanilang panloob na takot. Dahan-dahan akong lumakad sa gitna ng sala at itinuro ang mesa. Tumawag kayo ng pulis. Lubos kong inirerekomenda na tawagan ninyo ang pulis ngayon din. Tingnan natin kung kanino nila isusuot ang posas. Sa mga ilegal na humahawak ng ari-arian ng iba o sa legal na may-ari ng bahay na ito. Attorney Santos, magsimula na kayo. Nagsalita si Attorney Santos. Magandang umaga. Ako si Attorney Santos, kinakatawa ng Archipelago Prime Holdings. Ayon sa kasunduan sa pautang sa bahay bilang 149 sa pagitan ni G. Joaquin de la Cruz at ng Archipelago Prime Holdings, ang bahay na ito ay kolateral para sa isang pautang na 50 milyong piso para sa pagpapaunlad ng negosyo. Ayon sa mga tuntunin ng kontrata, dahil si G. Joaquin de la Cruz ay malubhang lumabag sa mga obligasyon sa paggamit ng pondo at may mga palatandaan ng pagtatago ng mga ari-arian, opisyal na nagpasya ang aming kumpanya na bawiin ang kolateral na ari-arian. Mula sa sandaling ito, ang bahay na ito ay nasa pag-aari at pamamahala na ng Archipelago Prime Holdings. Hinihiling namin na agad ninyong kolektahin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang lugar sa loob ng 1 oras. Ang boses ni Attorney Santos ay malinaw at matunog, tumatama sa mga tainga ng mag-inang De La Cruz. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang kontrata na may pulang selyo kasama ang isang opisyal na utos ng pagremata at malakas itong inilapag sa mesa sa harap ni Joaquin. Nanginginig na kinuha ni Joaquin ang dokumento. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga legal na termino. Namutla ang kanyang mukha. Walang natirang dugo. Hindi, imposible ito. Ang kontratang ito. Sabi mo, ang kumpanya ng kaibigan mo ay nagbibigay ng pautang na walang interes para sa pagbili ng bahay. Isa, niloko mo ako. Kailan mo ako pinapirma sa ganitong kontrata? Hindi ako aalis kahit saan. Nakapangalan sa akin ang bahay. Pinikinin niyo ang mga dokumento para nakawin ang bahay ko. Niloko? Pinilit? Joaquin, ikaw ang pinakawalang hiyang lalaki na nakilala ko. Gusto mo ng marangyang bahay para magyabang, ngunit wala kang ni isang sentimo. Ginamit ko ang Archipelago Prime para bigyan ka ng pautang, para bilhin ang bahay na ito at ipangalan sa iyo para masiyahan ang iyong kaawa-awang kayabangan. Ngunit hindi ako tanga para ibigay ang lahat ng dugo ko sa kamay ng isang walang kakayahang tao. Ang kasunduan sa collateral ay pinirmahan mo. Binasa mo mismo. Sobrang sabik ka sa pera na hindi mo man lang pinansin ang sugnay tungkol sa pagremata dahil sa utang. Ikaw na makamandag na ahas. 8 taon kang natulog kasama ang anak ko habang nagpaplano ka palang agawin ang aming bahay. Ang bahay na ito ay laman at dugo ni Joaquin. Wala kang karapatang palayasin kami. Papatayin kita. Dito mismo. Aatakihin ako sa puso. Ipapabarangay at ipapatulfo kita. Sigaw ng matanda at sumugod sa akin. Sinusubukang sabunutan ako. Ngunit 2 security guard ang mabilis na humakbang. Itinulak siya at pinaupo sa sofa. Tinitigan ko siya. Ang awa ko ay matagal nang naubos. Ang buhay ninyo ay napakamura, Aling Remedios. Laman at dugo ni Joaquin. Ilang sentimo ang ininvest ninyo sa bahay na ito para tawagin itong inyong laman at dugo. Sa huling 8 taon, mula sa platong kinakainan ninyo, hanggang sa bawat ladrilyo sa sahig at mga bitamin ang iniinom ninyo araw-araw, lahat ng iyan ay binili sa pera ng makamandag na ahas na ito.
Noong nagpaplano kayong magdala ng ibang babae rito para agawin ang lahat sa akin, bakit hindi ninyo naalala ang 8 taon ng pasasalamat? At ngayon, nahubad na kayo. Nagsisimula kayong manawagan sa moralidad. Bumaling ako kay Joaquin, na nakaupo, hawak ang kanyang ulo, nanginginig. Ang kanyang karuwagan ay mababasa sa bawat kalamnan ng kanyang mukha. Joaquin, mayroon kang eksaktong 1 oras para umakyat. Kolektahin ang iyong mga basahan, ang mga gamit ng iyong ina, at ng peking tagapagmanang iyon, at lumayas dito. Huwag ninyong subukang kunin ang anumang mahalaga. Ang TV, ref, mga muebles, lahat ay kasama sa listahan ng mga ari-ariang rematado. Pagkatapos ng 6 na minuto, kung hindi kayo lalabas sa pinto, itatapon kayo ng mga security sa kalye kasama ang basura mula sa kasal kahapon. Tumalikod ako at lumabas sa bakuran. Tumayo ako sa ilalim ng lilim ng isang puno, huminga ng malalim. Sa likod ko ay naririnig ang desperadong mga iyak ni Aling Remedios at ang mga tunog ng pagsuntok ni Joaquin sa mga muebles. Nararanasan nila ang mismong pakiramdam kapag walang awang inaagawan ka ng lahat. Ang pakiramdam na itinatapon ka sa kalye nang walang bubong sa ibabaw ng iyong ulo. Eksakto kung ano ang plano nilang gawin sa akin. Ngunit ito ay isang pampagana lamang. Ang hatol na kamatayan sa ilusyonaryong posisyon ni Joaquin bilang direktor ay naghihintay pa. Lumipas ang 1 linggo mula nang palayasin ng pamilya de la Cruz mula sa bahay na may dalang ilang bag. Sabi-sabi, napilitan silang umupa ng isang sira-sirang kwarto sa isang boarding house sa isang looban. At ang mayamang tagapagmana na si Sabrina ay palaging nag-iiskandalo, hindi makatiis sa ganoong mga kondisyon. Ngunit hindi ito sapat upang pawiin ang katangahan at kayabangan ni Joaquin. Nagtatago sa likod ng titulong direktor ng kumpanya ng konstruksyon na JD Builders, mayroon pa rin siyang ilusyon na kaya niyang baligtarin ang sitwasyon. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng mensahe mula sa administrator sa punong tanggapan ng Archipelago Prime Holdings. Nag-iiskandalo si Joaquin sa lobby ng unang palapag, humihiling na makipagkita sa CEO para tutulan ang pagwawakas ng mga kasunduan sa garantiya at ibalik ang mga karapatan sa bahay. Ang Archipelago Prime Holdings ay matatagpuan sa isang 40 palapag na salaming skyscraper sa Bonifacio Global City, isang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ito ang imperyong lihim kong itinayo sa loob ng maraming taon, nananatiling isang hindi kilalang chairperson ng board of directors. Sa mata ni Joaquin, ang Archipelago Prime ay isang higanting kumpanya lamang, kung saan ako, isang di umano'y hamak na empleyado, ay gumagawa ng mga papeles at tumatanggap ng maliit na sahod. Pumunta siya rito, umaasang gamitin ang kanyang estado bilang direktor para sa panggigipit, at kasabay nito, ipahiya ako sa harap ng aking mga boss at hilingin ang aking pagkakatanggal bilang paghihiganti. Bahagya akong ngumiti, umiinom ng itim na kape sa maluwag na opisina ng chairperson sa huling palapag. Ang mga malalaking bintana ay nag-aalok ng tanawin ng buong lungsod. Ang interior ay pinalamutian ng kahoy, nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nakasuot ako ng isang madilim na pulang bestidang pelus, at sa aking leeg ay isang malaking kwintas na perlas. Ang aking aura ay naglalabas ng ganap na pangingibabaw. Pinindot ko ang isang pindutan sa mesa at inutusan ang aking katulong, papasukin siya. Dalhin siya diretso sa opisina ng chairperson nang walang paliwanag. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang malalaking pinto. Pumasok si Joaquin, sinusubukang magmukhang kagalang-galang, ngunit ang kanyang tingin ay palihim na gumagala, namamangha sa karangyaan ng opisina. Nakasuot siya ng parehong luma at gasgas na Amerikana, may hawak na folder ng mga dokumento. Nang dumapo ang kanyang tingin sa malaking mesa at tumuon sa akin, na dahan-dahang umiikot sa aking upuan, ang kanyang mga mata ay nanliit. Natigilan siya sa gitna ng silid, umatras, bumuka ang bibig, ngunit hindi makapagsalita. Isa, bakit ka narito? Ano ka? Tagalinis dito sa opisina ng chairperson. Lumabas ka agad. Gusto mo ba akong ipahiya rito? Tawagin mo ang chairperson ninyo. Ako ang direktor ng JD Builders. Mayroon akong appointment tungkol sa kasunduan sa garantiya. Hindi ko napigilang tumawa ng malakas. Ang tawa ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng makapangyarihang opisina, winawasak ang mga huling piraso ng kanyang mga ilusyon. Dahan-dahan akong tumayo, nilibot ang mesa, at lumapit sa nanginginig na lalaki na hindi pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinukpok ko ang aking pulang kuko sa gintong plake na nakatayo sa mesa. Direktor ng JD Builders,
Tagalinis. Joaquin, buksan mo ang iyong mga bulag na mata at basahin ng mabuti kung ano ang nakasulat dito. Isadora Gomez, Chairperson of the Board of Directors, Archipelago Prime Holdings. Ang chairperson na hinihiling mong makita ay ang asawang iyong itinapon, ang mismong baog na babae na nilait ng iyong ina. Hindi, imposible ito. Niloko mo ako. Isa ka lang hamak na empleyado. Araw-araw maagang umaalis, gabi na umuuwi, nakatitig sa computer. Paano ka magiging chairperson? Nagpapanggap ka lang, di ba? Siguradong palihim kang umupo sa silyang ito para takutin ako. Tatawagin ko ang security at ipapatapon ka. Nagpapanik siyang kumaway. Nabasag ang kanyang boses sa takot. Ang hubad na katotohanan ay masyadong masakit para sa isang palaka sa ilalim ng isang balon. Hindi siya nangahas na maniwala o mas tamang sabihin. Ayaw niyang maniwala na sa sarili niyang mga kamay ay binasag niya ang gintong tasa para pulutin ng isang piraso ng dumi. Security? Mahina kong tawag. Agad na pumasok ang 4 na matipunong security guard sa opisina, yumuko ng may paggalang at sabay-sabay na nagsabi, "Ano po ang maipaglilingkod namin, ma'am?" Ikinaway ko ang aking kamay. Inutusan silang tumayo sa tabi ng pinto. Sa sandaling iyon, nanlambot ang mga tuhod ni Joaquin. Natumba siya, umatras, at bumagsak sa isang leather na sofa. Namuti ang kanyang mukha na parang papel. Joaquin, sa tingin mo ba, ang iyong JD Builders ay isang bagay na kahanga-hanga? Dahil nakakakuha ka ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, akala mo na sa iyong kawalan ng kakayahan, pagnanakaw ng mga materyales, at kawalan ng mga koneksyon, bigla kang naging direktor dahil sa iyong mga talento? 8 taon akong nasa likod ng mga eksena, ginagamit ang pera ng imperyo, ginagamit ang aking autoridad, para magbuhos ng dugo sa JD Builders. Inilatag ang iyong daan patungo sa pwestong iyan, para protektahan ang ego ng isang walang kwentang lalaki. Binihisan kita ng mga branded na damit, pinaupo kita sa isang marangyang sasakyan. Ginawa kitang isang makinang na papet. At ikaw, ang papet, ay nag-akalang hari ka. Nangahas kang gamitin ang aking pera para sustentuhan ang mga kerida. Nangahas kang gamitin ang kumpanyang sinusuportahan ko para ipahiya ako. Isadora, nagkamali ako. Niloko ako ng Sabrina na yon. Ginayuma niya ako, nilasing. Si nanay, matanda na, kaya nakapagsalita ng mga kalokohan. Nakikiusap ako sa iyo, ikaw ang chairperson, napakayaman mo. Patawarin mo ako, ibalik mo ang bahay. Hayaan mong magpatuloy ang JD Builders sa mga proyekto. 8 taong pagsasama, magkasama tayo. Hindi ka maaaring maging ganito kawalang puso. Walang puso? Noong yakap mo ang ibang babae sa kama? Naaalala mo ba ang puso? Noong tinawag ka ng iyong ina na baog? Naaalala mo ba ang puso? Ang isang walang utang na loob na taksil na tulad mo ay walang karapatang bigkasin ang mga salitang iyan sa harap ko. Inihagis ko ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa, sa harap ni Joaquin. Ang mga itim na letra sa puting papel ay parang isang patalim na pumuputol sa kanyang mga huling daan patungo sa kaligtasan. Ito ang opisyal na abiso ng pagwawakas ng lahat ng kontrata sa pagitan ng Archipelago Prime at JD Builders. Bukod dito, sinuri ng aming internal audit ang lahat ng daloy ng pananalapi. Ang mga halagang lihim mong inilabas mula sa mga construction site, ang mga peking resibo na iyong ginamit para bayaran ang sustento ng iyong peking tagapagmana. Nakolekta ko ang lahat ng ebidensya. Ang iyong kumpanya sa kasalukuyan ay may utang na 200 milyong piso para sa paglabag sa mga kontrata. Kung sa loob ng isang buwan ay hindi mo babayaran ang utang, ang mga dokumentong ito ay diretso sa NBI sa ilalim ng kasong syndicated estafa at malawakang panloloko. 200 milyon. Isa, inihahatid mo ako sa aking libingan. Saan ako kukuha ng ganyang pera? Wala na akong kahit ano. Nawala na ang lahat sa akin. Iligtas mo ako. Lumuluhod ako sa iyo. Magtatrabaho ako para sa iyo na parang kalabaw. Dumulas si Joaquin mula sa sofa, lumuhod sa sahig, at niyakap ang aking mga binti. Umiiyak ng mapait na parang isang bugbog saradong aso. Ang kayabangan ng direktor ay naglaho ng walang bakas. Malamig kong inalis ang aking binti mula sa kanyang maruruming kamay. Tinitingnan siya mula sa itaas ng may sukdulang paghamak. Binigyan kita ng pagkakataong maging tao, ngunit mas pinili mong maging hayop. Security, itapon ninyo siya palabas ng gusali. Mula ngayon, ang taong ito ay bawal nang pumasok dito magpakailanman.
Ang mga sigaw at pakiusap ni Joaquin ay naglaho sa likod ng mga nagsarang pinto ng elevator. Habang nakatayo sa tuktok ng katanyagan at pinapanood kung paano ang taong tumapak sa akin ay dinurog na ngayon ng aking takong, hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Tanging isang kakaibang katahimikan. Ang nakamamatay na tumor na nagngangalang Joaquin ay tuluyan ng naalis. Ngunit ang palabas ay hindi pa tapos. Dahil sa sira-sirang apartment na iyon, ang tunay na paghihiganti na nagngangalang Sabrina ay nagsisimula pa lamang kumilos. Ang Hulyo sa Maynila ay madalas na pabago-bago. Ang biglaang pag-ulan ay sinusundan ng nakasusulasok at malagkit na init. Ngunit ang init na ito sa labas ay walang-wala kumpara sa lindol na yumanig sa kaawa-awang silid sa isang barong-barong sa gilid ng Kamaynilaan kung saan nagsisiksikan ang pamilya de la Cruz. Tulad ng aking inaasahan, ang palabas na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan, kasakiman, at mga katawa-tawang ilusyon ay malaot madali ring babagsak. Ngayong umaga, habang dahan-dahan akong umiinom ng tsaa sa mahanging balkonahe ng aking marangyang apartment, ang pribadong investigador na inupahan ko para subaybayan sila ay nagpadala ng isang video. Itinala nito ang pinakakaguluhang eksena sa mahirap na komunidad na iyon. Ang ganti minsan ay dumarating ng napakabilis at malupit na ang mga kasali mismo ay hindi na namamalayan kung paano sila napunta sa ilalim ng bangin. Ang video ay kuha ng isang hidden camera mula sa pasilyo. Sa masikip at maruming kuwadro, si Aling Remedios, ang biyena na dating nagpapasikat sa kanyang bestidang pelus at mga gintong alahas, ay nakaupo na ngayon sa maruming sahig. Nakasuot siya ng gusot na duster, ang kanyang buhok ay magulo na parang pugad ng uwak. Hawak niya ang kanyang dibdib, umiiyak ng mapait, at malakas na inuumpog ang kanyang ulo sa kinakalawang na pinto. Ang kanyang mga sigaw ay gumising sa lahat ng kapitbahay na nag-usyoso. Si Joaquin ay nakatayo sa tabi, kulay abo ang mukha, tulala na parang zombie, hawak ang isang gusot na papel. Ang komedya tungkol sa mayamang tagapagmana at apo ay sa wakas natapos sa isang malaking panloloko. Ayon sa ulat ng investigador, ang nobyang si Sabrina, o mas tamang sabihin, si Nene, isang babae mula sa probinsya, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay sa loob lamang ng isang linggo sa kahirapan. Noong una, nang sila ay pinalayas mula sa 3 palapag na bahay, naniniwala pa rin siyang si Joaquin ay direktor pa rin ng JD Builders. Inakala niyang ang pagkawala ng bahay ay pansamantalang paghihirap lamang. Kumapit siya kay Joaquin, naghihintay ng sandali ng tagumpay. Ngunit nang bumalik si Joaquin mula sa BGC, dala ang hatol na kamatayan sa kumpanya at ang utang na 200 milyong piso, naintindihan ni Nene na ang minahan ng ginto na kanyang hinuhukay ay isa lamang palang tumpok ng dumi na binalot sa makintab na papel. Kagabi, habang lasing na lasing si Joaquin at mahimbing na natutulog si Aling Remedios, kumilos si Nene. Tahimik siyang tumayo at hinalughog ang lahat ng gamit. Kinuha niya ang lahat ng natitirang sobre ng regalo sa kasal. Mas masahol pa, sinira niya ang lumang maleta ni Aling Remedios at ninakaw ang passbook na may 2 milyong piso, perang lihim na inipon ng matanda mula sa sahod ko. Kinuha niya rin ang pekeng gintong alahas na siya mismo ang nagbigay, at ang nag-iisang tunay na gintong kuwintas mula sa leeg ng biyenan. Sa huli, nag-iwan siya ng isang sulat sa mesa, kinuha ang kanyang maleta, at naglaho sa dilim ng gabi. Diyos ko, nawala na ang lahat! Patay na tayo! Joaquin, niloko ako ng babaeng yan. Ninakaw niya lahat ng ipon ko. 2 milyon. Tulong. Whole diaper. Tapos na ang buhay ko. Nay, tumahimik ka na. Sa tingin mo ba babalik pa yon? Nakatingin ang mga tao. Gusto mo pa ba akong lalong ipahiya? Sabi ko na sa'yo itago mo ng maayos yung pera eh. Ngayon, sinong sisisihin mo? Ako pa ang sinisisi mo. Walang utang na loob. Kasalanan mo to lahat. Dahil sa kalandian mo. Ikaw ang nagdala ng demonyong yan dito. Iniwan mo si Isa. At ngayon heto tayo. Anong apo? Pekeng tiyan lang yun para lokohin ka. Tanga. Paano na ako mabubuhay ngayon? Baon tayo sa utang, wala tayong makain. Patayin mo na lang ako. Ang away ng mag-ina ay maririnig sa video na nagdulot sa akin ng isang mapait na ngiti. Nakakatawa. Kapag ang mga tao ay nasa tuktok ng kanilang kasakiman, inaakala nilang sila ang pinakamatalino sa mundo. Ipinagmamalaki ni Aling Remedios na nakahanap siya ng mayamang manugang, tinatapakan ang aking mga sakripisyo. Ngayon, sa harap ng isang pekeng tiyan, isang walang lamang maleta, at isang malaking utang, sa wakas ay naintindihan niya ang halaga ng kataksilan.
Ginamit nila ang kasinungalingan para nakawin ang aking dugo't pawis, at sa huli, ninakawan sila ng isang mas sinungaling na tao hanggang sa huling sentimo. Ito ang perpektong batas ng karma. Sa video, galit na nilukot ni Joaquin ang sulat. Ang nilalaman ng paalam ng peking asawa ay maikli ngunit nakamamatay. Akala mo naloko mo ko, peking direktor. Sumama ako sa'yo, akala ko jackpot ka, tae ka lang pala. Salamat sa ipon ng nanay mo. Bayad na yan sa pag-arte ko. Yung pagbubuntis? Sorry, nakunan ako kagabi. Naparami ang inom sa club. Good luck sa pagbabayad ng utang nyo ng nanay mo, loser. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Umungol si Joaquin na parang isang hayop at tumakbo palabas. Habang ang kanyang ina ay naiwang umiiyak sa maruming sahig. Pinatay ko ang screen ng telepono. Anong linis at dalisay ng hangin sa 35 palapag ng aking apartment. Mula sa itaas, nakikita ko ang daloy ng mga sasakyan na parang maliliit na langgam. Dati, isa ako sa kanila. Ngayon, nang alisin ko ang tumor na sumisipsip sa aking dugo, naintindihan ko kung gaano kalawak at kaganda ang langit na ito. Nawala sa kanila ang lahat. Walang bahay, walang pera, walang karangalan, walang pag-asa. Alam kong ang isang naisukol na hayop ay gagamitin ang huling lakas para hanapin ang lugar kung saan dati itong kinupkop. Hahanapin nila ako, gagamitin ang mga buwayang luha, gagamitin ang bulok na pag-ibig para manghingi ng awa. At naghanda ako ng isang bakal na bitag upang salubungin ang sandaling sila mismo ang magsusuksok ng kanilang mga ulo sa gilotina. Ang pinakamatamis na parusa ay hindi ang patayin ng kaaway, kundi hayaan siyang mabuhay. Mabuhay sa pagdurusa, kahihiyan, at pagkauhaw sa kapatawarang hindi niya kailanman makakamit. Noong Sabado ng umaga, tinawagan ako ng security sa lobby. Isang matandang babae at isang lalaki na nagpapakilalang biyenan at asawa ko, ang nag-iiskandalo at humihiling na makipagkita sa akin. Humihingi sila ng limos, lumuluhod at umiiyak. Hindi ko sila pinalayas. Masyadong madali iyon. Gusto kong pumasok sila sa aking mundo, langhapin ang marangyang hangin, upang ang pagkakaiba sa estado ay durugin ang huling piraso ng kanilang pagmamataas. Papasukin sila sa meeting room sa 2 palapag. Nagsuot ako ng isang esmeraldang berdeng bestida, nag-ayos ng buhok, naglagay ng matingkad na pulang kolorete. Pumasok ako sa silid. Ang tanawin ay kaawa-awa. Si Joaquin at Aling Remedios ay nasa isang sulok ng mamahaling sofa. Payat na payat si Joaquin, habang si Aling Remedios ay mukhang pagod na pagod. Nang makita nila ako, bigla silang lumuhod sa aking paanan. Isadora, anak, parang awa mo na. Nagkamali ako. Niloko ako ng demonyong yun. Ninakaw niya lahat ng pera ko. Wala na kaming makain. Maawa ka. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Umiiyak si Aling Remedios. Inuumpog ang kanyang ulo sa sahig. Mahal, Isa, mali ako, sabi ni Joaquin, umiiyak. Niloko niya ako. Palagi kang nasa puso ko. 8 taon tayong magkasama. Hindi mo maaaring itapon ang pag-ibig na iyon. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kahit maging driver mo lang ako. Huwag mo akong hayaang mamatay sa utang. Nakatayo akong parang isang rebultong yelo. Ang kanilang kaawa-awang hitsura ay hindi nagdulot ng awa, kundi pagkasuklam. Humihingi sila ng pera, hindi ng pag-ibig. Pag-ibig? Asawa? Joaquin, hindi ba nanunuyo ang dila mo? Noong suot mo ang damit pangkasal kasama ang ibang babae, naaalala mo bang may asawa ka? Noong sinisisi mo ako sa pagiging baog, naaalala mo ba ang gabing nawala ang anak ko para iligtas ang buhay mo? Kasalanan ko, Isa. Gusto ko lang ng apo. Mahal ka pa rin ni Joaquin. Ako na lang ang parusahan mo. Huwag siya, sabi ni Aling Remedios. Ngumiti ako ng may paghamak. Hindi na kailangan. Walang inang makakapilit sa isang anak na mangaliwa kung hindi siya likas na manloloko. Nais ninyo ng apo. Ngayon ang apo ninyo ay isang pekeng tiya na tumakas kasama ang inyong 2 milyon. Masakit, di ba? Nakakahiya. Tandaan ninyo ang pakiramdam na yan dahil iyan mismo ang naramdaman ko sa harap ng kasal ninyo. Isa, alam kong kasalanan ko. Bigyan mo ako ng panahon para patunayan ang sarili ko. Sapat na ang pagkawala ng bahay at kumpanya bilang kabayaran. Palagi mo akong pinoprotektahan. Iligtas mo ako sa huling pagkakataon, pakiusap ni Joaquin. Masyado niyang minamaliit ang pagbabago ng isang babaeng dumaan sa impyerno. Kabayaran? Wala kang pag-aari sa simula pa lang. Ang sa iyo lang ay ang peking pagkatao na ibinigay ko. Ang kabaitan ko ay namatay kasama ng hindi na isilang na anak ko.
Ngayon ang kaharap mo ay ang chairperson ng Archipelago Prime Holdings, ang taong may hawak ng iyong buhay at kamatayan. Nanigas sila. Naintindihan nilang ang pader sa harap nila ay hindi masisira ng mga walang lamang pakiusap. Naghanda ako ng pinakatalim at walang awang kutsilyo upang tuluyang putulin ang ugnayang ito. Kinuha ko ang isang folder mula sa mesa. Heto ang huling sagot ko sa mga pakiusap ninyo. Buksan ninyo at basahin. Ang una ay isang petisyon para sa annulment. Ang pangalawa ay isang makapal na folder ng mga ebidensya ng pandaraya ni Joaquin sa kumpanya. Ito ang kumpletong dosyer ng mga pagnanakaw ni Joaquin. Mga peking kontrata, mga bank transfer sa kerida niya. Lahat ng yan ay nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Ayon sa batas, maaari kang makulong ng hanggang 10 taon. Namutla si Joaquin. Naglagay ka ng patibong. Patibong? Masyado kang mayabang. Kasakiman mo yan. Pinabayaan kitang gawin yan. Pero ngayong ginamit mo ang pera para ipahiya ako. Isusuka mo ang bawat sentimong ninakaw mo. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian, sabi ko. Una, pirmahan mo ang petisyon para sa annulment at ang pagtalikod sa lahat ng ari-arian. Kung pipirmahan mo, itatapon ko ang folder na ito. Ang 200 milyon ay bayad na sa 8 taon na inalagaan kita. Ikalawa, tumanggi kang pumirma. Ipapadala ko ito sa NBI. Makukulong ka. At ang nanay mo ay mamumulot ng basura para may maipadala sa iyo sa kulungan. Pumili ka. Maging isang malayang pulubi o mabulok sa bilangguan. Huwag! Ayokong makulong! Sigaw ni Joaquin. Pirmahan mo! Pirmahan mo, Joaquin! Sigaw ni Aling Remedios. Ipinipilit ang ballpen sa kamay ng anak. Kung makukulong ka, paano tayo? Mabubuhay pa tayo kahit sa ilalim ng tulay. Pero sa kulungan, mamamatay ka. Nanginginig. Pinirmahan ni Joaquin ang mga papeles. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ugnayan sa pagitan namin ay opisyal na naputol. Kinuha ko ang mga papeles, pinunit ang folder ng mga ebidensya, at inihagi sa sahig. Tapos na ang usapan. Mula ngayon, estranghero na tayo sa isa't isa. Kung mabubuhay kayo o mamamatay, wala na akong pakialam. Security, ihatid sila palabas, at ipagbawal ang kanilang pagpasok sa gusaling ito magpakailanman. Tumalikod ako at naglakad palayo, hindi na lumingon sa 2 kaawa-awang figura na hinihila palabas. Gumaan ang aking dibdib. Ang nakalalasong tumor ay tuluyan ng naalis. Sa tanggapan ng aking abogado, naging mabilis ang pagproseso ng lahat ng papeles. Si Joaquin ay dumating mag-isa, mukhang isang basahan. Tahimik at malinaw siyang pumirma sa lahat ng dokumento para sa annulment. Walang pag-aaway sa ari-arian dahil isinuko na niya ang lahat sa kasunduan. Kaya tiniyak ng abogado ko na tuluyan ng hiwalay ang aming mga yaman. Isa, hindi ka ba nagsisisi? Bulong ni Joaquin. Pagsisisi? Ang 8 taon na iyon ay isang mamahaling aral. Ang pagsisisi ko lang ay kung bakit ako nagkamali sa pagpili ng tao. Hindi kita isinusukol. Ikaw mismo ang naglagay ng lubid sa iyong leeg. Masaya ako dahil sa wakas, naitapon ko na ang basura sa buhay ko. Yumuko si Joaquin, walang masabi. Ang takot sa kulungan ay nagpatahimik sa kanya. Sa loob lamang ng kalahating oras, natapos ang pagpupulong na tuluyang nagputol sa aming ugnayan. Sa pasilyo, hinabol ako ni Joaquin. Isa, wala na talaga akong pera. Baka pwedeng pautangin mo ako. Pambili lang ng gamot ni nanay. Tumawa ako ng malakas. Kumuha ako ng 100 pisong papel mula sa aking pitaka. Nilukot ito at inihagis sa kanyang paanan. Pagkatao? Ginamit ko ang pagkatao ko para iligtas ang buhay mo. Sinuklian mo ako ng kataksilan. Heto ang 100, sapat na para sa isang lubid. Tapusin mo na ang walang kwenta mong buhay. Mula ngayon, mas masahol ka pa sa asong kalye sa paningin ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin o isinusumpa ko pagsisisihan mong isinilang ka. Tumalikod ako at iniwan siyang nakatitig sa lukot na pera sa sahig. Sa labas, tumila na ang ulan at sumikat ang araw. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Halos kalahating taon ang lumipas. Ang buhay ko ay umikot sa malalaking proyekto, mga biyahe, at mga sosyal na pagtitipon. Isang araw, habang sinusuri ko ang isang lugar para sa isang proyektong pabahay sa isang mahirap na lugar, huminto ang aking sasakyan. Isang kariton na puno ng karton at bote ang humarang sa daan. Nang ibaba ko ang bintana, natigilan ako. Ang 2 taong nagtutulak nito ay sina Aling Remedios at Joaquin. Sila ay payat, marumi,
at mukhang pagod na pagod. Nag-aaway sila, sinisisi ang isa't isa sa kanilang sinapit. Kasalanan mo to, dahil sa kasakiman mo kaya ako iniwan si Isa, sigaw ni Joaquin. Ikaw ang may kasalanan, walang kwenta ka, sagot ng kanyang ina. Biglang napatingin sa akin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, kahihiyan, at pagsisisi. Itinago niya ang kanyang mukha. Nakita rin ako ni Aling Remedios, at natigilan, ngunit hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Itinaas ko ang bintana ng sasakyan. Ganap na hinihiwalay ang aking malinis na mundo mula sa kanilang mabahong kahirapan. Maghanap tayo ng ibang daan, sabi ko sa driver. Umikot ang sasakyan, iniwan ang dalawang figura na bumagsak sa lupa at umiiyak sa kawalan ng pag-asa. Ang karma ay resulta ng isang buhay na puno ng kalupitan, kasakiman, at kasinungalingan. Sila mismo ang nag-alis sa kanilang sarili ng pagkain at nagbagsak sa kanilang sarili sa pinakamababang antas ng lipunan. Iyon ang pinakamakatarungang presyo na dapat nilang bayaran. Isang taon na ang lumipas. Dumating ang bagong taon sa Maynila. Nakatayo ako sa balkonahe, hawak ang isang baso ng alak, ninanamnam ang lasa ng kalayaan. Ang aking kumpanya ay lumalago. Sa edad na 35, nasa tuktok ako ng aking karera at kagandahan. Ngunit ang pinakamalaking kasiyahan ko ay ang pag-ampon sa isang batang babae na nagngangalang Alena. Ang kanyang tawa ay pumuno sa aking tahanan at nagpalambot sa aking puso. Hindi ko kailangan ng lalaki para magkaroon ng pamilya. Ako mismo ang lumikha ng isang pamilya mula sa purong pag-ibig. Ang pinakamataas na antas ng paghihiganti ay ang kakayahang magpatawad at magpatuloy. Pinalaya ko ang aking sarili mula sa nakaraan. Ang sakit ay naging isang perlas, isang patunay na nakaligtas ako. Sa lahat ng kababaihan, huwag ninyong ilagak ang inyong buong buhay sa kamay ng isang lalaki. Ang kasal ay parang isang tren. Maaaring bumaba ang iyong kasama sa susunod na istasyon. Ang iyong pinakamatalas na sandata ay ang iyong talino, dignidad, at lalo na, ang kalayaan sa pananalapi. Ang perang pinaghirapan mo ay bibili sa iyo ng respeto sa sarili at kaligtasan. Hayaan ninyong gawin ng universo at ng batas ng karma ang kanilang trabaho. Ang pinakamatamis na paghihiganti sa mga tumalikod sa iyo ay ang mabuhay ng isang napakatagumpay at masayang buhay na hindi na nila kailanman maaabot. Kung ikaw ay nasa ilalim ng kawalan ng pag-asa, huwag kang susuko. Maging mandirigma ka para sa iyong sarili. Ang iyong buhay ay sa iyo lamang. Huwag mong hayaan ang sinuman na agawin ang iyong korona. Ngayon, habang yakap ko ang aking anak na si Alena, alam kong tunay na narating ko na ang pampang ng kaligayahan.